tayo. Akala nila, mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayong lumakas para ipaglaban ang sambayanang Pilipino. Ngayon ako'y nakatikim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Unang-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Tama! Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng Kasamaan! kabutihan. This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakakaapekto sa pag-iisip, na nakakaapekto sa pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman kayo nakakita, 3 beses na akong mapir dyan. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayanang Pilipino. Tama mali? Tama! Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako, miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Tama! Sa ngayon po, dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, bagamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa. Kaya kada Biyernes, dito po tayo magkita. Ang maliit, nag-uumpisa. Ang malaki, nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito, naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipino ang paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan na ito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Meron naman po tayong alternatibo. Huwag nating isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong halal na vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Tama! Pero nabudol man tayo, meron pa pong pag-asa. Dahil ang unang-una, magsisimula pong pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po, kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Tama! Kayanin natin pag tayo po ay kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. At hindi lang po symbolic ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang, yan po ay mensahe na anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Tama! Huwag po kayong matakot. Ako po ngayon nakatikim na ako ng pagkakakulong. Wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam ninyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil ikay nakipaglaban para mas mabuti kinabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan.
Dahil sila po ngayon ang haharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa. Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na, tayo po'y nabuhay na, tayo po'y nakatikim na ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sambayanang Pilipino. Tama! Buhay! Buhay! Laban, mga kapatid! Malungkot po yung nangyari sa akin na kinulong ako sa araw ng birthday ng aking may bahay. Wow! Kauna-unahang pagkakataon ko na hindi ko kapiling ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya, ang akin po nakahalik sa rehas. Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong buhay ko, inalay ko sa serbisyo para sa sambayanan, sa mga mahihirap, mga inapi, tinorsure, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo ng magkaroon tayo mga responsable, mga abogado na magsisilbi sa bayan at hindi tuturing na negosyo ang abogasya. Ang buong buhay ko po, inalay ko para sa malayang pananalita dahil naniniwala po ako na sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-sama ang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Tama! Bakit ako tinarato na kriminal? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Kriminal ba na magturo sa kabataan? Hindi! Ba Magsabi ng na magsabi ng katotohanan at itaguyod ang katotohanan? Mga kababayan, pero masasabi ko sa inyo, malungkot man na nawalay ako sa piling ng aking may bahay sa kanyang kaarawan. Malungkot man na ako po'y nawalan ng kalayaan ng 24 oras. Lalo pong nagliyab ang apoy sa aking dibdiban na kinakailangan ipaglaban ang Pilipino. At kahit anong kulay natin, pula, dilaw, pink, wag nating kalimutan na ang dami ng nag-alay ng buhay para sa sambayanang Pilipino. Ano ba naman yon na magkaroon pa ng isang buhay ialay para sa kinabukasan ng ating mga kabataan? So ang aking panawagan sa mga mapang-api sa gobyerno ni Marcos Jr., miski patayin niyo po ang Harry Roque, hanggang sa huling hininga, ipaglalaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ipaglalaban niya ang kinabukasan ng kabataang Pilipino dahil dalawa pong anak ko na magsisimula pa lang ng kanilang buhay at kinakailangan magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Tama! Mga Pilipino, nandito po mga vloggers, pero nasaan po kayo? Ano pa pong inaantay ninyo? Inaantay niyo ba na mahawa ang inyong mga kabataan sa bisyo ng pinagbabawal na droga na ngayon ay parang tinatanggap na sa lipunan, lalo na ng alta sosyedad? Tatanggapin nyo na po na ang gobyerno ay palabigasan ng mga namumuno, na baliwala na ang serbisyo sa taong bayan. Tatanggapin nyo ba ho na yung aking panukalang batas na nagdanais magbigay ng libreng pagamot at libreng gamot, ang universal healthcare? Ngayon po, pinalalapa ang pera ng taong bayan sa mga kurakot sa gobyerno, hindi para sa benepisyo ng mga mahihirap na mga pasyente. Tatanggapin nyo ba ho na mamamatay ang ating kabataang kasundaluhan sa isang gera na walang interes ang Pilipino? Tatanggapin niya ba ho na mamamatay na lang sa gutom ang maraming Pilipino dahil party sila, droga sila, hayaan mong mamatay ang mga Pilipino? Kailan po kayo lalabas sa bayanang Pilipino? Hindi po ako naniniwala na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng kabataan. Alam ko po, nagmamahal kayo. Tuwing Biyernes po narito tayo. Pipigilan nila tayo. Yan po talaga ang gawain na diktadoryang gobyerno. Pero tayo po maninindigan dahil sang-ayon sa batas, sa saligang batas, tayong mga Pilipino, tayong mamamayan, tayo ang may-ari ng EDSA. Para
para iparating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Ayun! Ayun, tama po. Marami pa pong Biyernes na darating, mga kababayan. Halina po kayo, lumabas na tayo muli dahil kung hindi po tayo maninindigan, baka lahat na po ng kabataan malulong na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, bagamat alam na natin na lahat na may bisyo ang presidente, kung hindi tayo maninindigan, ang mensahe, okay lang pala maging bangag. Naman! Maging bangag, Hindi! po kayong pumayag. Kinakailangan manindigan at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa mga kababayan, tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan mula sa kamay ng diktatura, maibalik sa kamay ng sambayanang Pilipino. Tama! Alam ko po, hindi nangyayari yan ng isang gabi lamang. Alam ko po, maraming mag-alinlangan, maraming natatakot, maraming nagmumuni-muni kung ano pang dapat na gawin. Pero ngayon po, tama, may teknolohiya na. Nakikita nyo ako, mas maraming nakakakita ngayon dito sa ating mga sinasabi kesa mga narito sa EDSA. Pero hindi po sapat na manood sa social media. Kinakailangan manindigan, kinakailangan lumabas, kinakailangan tumayo dito sa EDSA at magsabi, tama na, sobra na, tama na, sobra na, tama na, sobra na. Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Alisin! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Alam ko po, maraming nalulungkot sa inyo. Dahil tayo po ay nabudol. Tama po! Nabudol din po ako. Umakyat pa ako sa kanyang entablado at nagsabi, Marcos Duterte, Unity Team. Pero ang pagkakamali po ay dahil tayo ay tao lamang. Malay ba natin nalulustayin ng Marcos Jr. ang pagkakataon na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan? Malay ba natin na talagang siya ay merong bisyo na nagre-resulta sa kakulangan ng tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan? Hindi po natin alam yan. So matapos tayong malungkot at tayo nabudol, kinakailangan bumangon muli, alisin ang putik dahil sa ating pagkarapa at lumaban muli dahil kung hindi po, hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguhan ang Pilipinas na malakas, masigla, masaya at mayaman, taas noo lahat ng Pilipino. Buhay! Buhay! Pero bagamat tayo po ngayon ay narito lang sa Footbridge. tawag ba rito? Footbridge. Bridge at overpass. Pinagbawal na tayo. Pinagbabawal po doon. man tayo. Pag marami na po tayo, hindi po tayo po pwedeng pagbawalan. Dahil tayo ang may-ari ng mga kalye, lalong-lalo na ang EDSA. Tama po! Hindi nila po pwedeng ipagkait ang EDSA sa atin dahil ang EDSA dito po nangyari ang hagupit ng taong bayan laban sa mga mapang-api at mapaglabis na gobyerno. Katulad ngayon, sir. At tulad ngayon. Sa mga kaibigan, marami pa pong Biyernes na darating. Yes! Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes dahil marami na po tayong mga kasamang ginugurgor. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking gurgor. Pero gawin na po nila ang lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinag. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon ng ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa ilang bayan. Gagawin ko po yan with absolutely no regrets. Yan po. Buhay sa Secretary Roque! Kaya nga po, alam kong marami pang mga dugong bayani sa atin. Ang kinakailangan lang po, magkaroon ng lakas ng loob
para manindigan, tumayo muli sa EDSA at ibalik ang gobyerno sa kamay ng diktatura at sa kamay ng mamamayang Pilipino. Yes po. Mga kaibigan, hindi po tayo magtatapos ngayong gabi lamang. Dahil ang EDSA po, kaya tayo'y narito hindi, yan po ay kabahagi ng buhay na kasaysayan ng Pilipinas. Habang naroriyan ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsa ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsableng pamamahala sa Malacanang ng Pasambayanang Pilipinas. Sir, Tama! kamusta po ang experience niyo, sir, sa loob? Kayo ba inayos? Kamusta ang kanilang pagtrato sa inyo, sir, habang kayo ay na-contempt sa loob ng House of Representatives? Hindi po ako po pwede maging maligaya dahil nawalay po ako sa piling ng misis ko sa kanyang araw ng kaarawan. Pero ngayon po, bago pupunta rito, nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiriwang at alam naman niya po na sa mulat mula, bata pa po kami. Pareho naman kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninilbihan para sa inang bayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y nakontempt dahil ako'y nagsinungaling. Uulitin ko po, 34 years of practice, wala pong alam hukumang na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa isang hearing. Nakikita niyo po na ang hearing na yan, ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng batas. Ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained bill? Bakit? Yan ba ang in aid of legislation nila laban sa Pogo? Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagamat pilit nila akong dinadawit sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan, kaya umusbong ang Pogo. At siya ang responsable sa Pogo. Pero ano nakita natin kung sino ang hari at reyna ng Pogo sa ngayon kay Maharlika? Sino? Si Bangag! Si Bangag! Bakit ako ang itinuturo? Hindi naman ako ang nakipagpati-pati sa mga Pogo. Hindi naman ako ang humingi ng pera sa mga Pogo. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga Pogo. Mga Marcos, ang nakinabang! Ang ginawa ko lang po, maghain ng mga pleadings sa isang ordinaryong kaso ng ejectment. Yan ba ho ang tao na nakinabang sa Pogo? Kaya nga po, ang sasabihin ko, hindi ko po gustong bastusin ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay balwarte at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nagiging tapat sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maaasahang batas na mabubuo sa kanilang pag-iimbestiga di umano ng EJK at ng Pogo dahil ang kanilang pakay sirain ang Duterte at lahat ng kanilang mga aliado, lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. Tama nga yan, sir. Anong batas? Political prosecution. Sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, ako ang iniimbestigahan at hindi po nagkakaroon ng investigasyon para sa isang batas. At ano ang kailangan? Hindi ko po ginawa yun. Hindi ba yan, sir, ang Kangaroo Court? Hindi ko pong makulong kesa bawiin ko ang mga binigas kong mga salita na pawang katotohanan lamang. Hindi ba, sir, ang Kamara ay Kangaroo Court? Kaya nga po ang mensahe ko, mabuti pa. Gurgurin nyo talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Attorney Harry Roque, tanong lang, Attorney. Mabuhay! From Bisdak, Pilipinas. Itong pag-cited in contempt po sa inyo, may kinalaman kaya ito sa inyong paninindigan tungkol doon sa Polvoron video na sinabi niyo po ay authenticated ho? Ang aking balita po sa dati ko rin mga kasama dyan sa kamera. Kaya po ako pinupuhan, pinagdududahan na may kinalaman daw ako sa Polvoronic video. Ayan pala. Ang aking kasagutan,
Unang-una, ang merong responsibilidad sa Polboronic video ay si Presidente Marcos Jr. dahil siya ang nabidyohan. Pangalawa, paano makakakuha ang kritiko na gaya ko ng ganyang video? Samantalang hindi ako makalapit ngayon sa Presidente. Ang pinanggalingan niyan, isa sa kanyang kakampi, malapit na kakampi, na nakuhaan siya na napakalapit. Kaya naman, di ako nagtataka na si Maharlika, na dati talagang #1 loyalist, ang siyang naglabas niyan dahil ang kanyang puting ahas, hindi po pwedeng maging kritiko gaya ko kung hindi isang napakalapit sa Marcos Jr. Sentido común. Attorney, may tanong lang po ako. Naalala po natin yung mga ginagamit po nila ngayon mga witness dyan po sa Senado ay mga PDL. Ang tanong po, Attorney, ito po ba ay mayroon po bang mga Legal po ba ito, Attorney? permiso galing po sa Korte Suprema? Legal? Binaliwala na po nila ang batas. Sangayon po sa rules of court, walang sentensyado na ang parusa ay panghabang buhay na po pwedeng ilabas sa bilibid na wala po permiso sa Korte Suprema. Pero ginamit po nila ang kapangyarihan nila bilang kongresista para ilabas at tumayong testigo itong mga sentenssadong mga kriminal laban kay PRRD. Pero nakalimutan nila na sa batas, hindi po pwedeng madawit ang ibang tao kapag ang isa ay nag-confess sa isang kasalanan. Ang ganyang confession ay magagamit lamang dun sa taong nag-confess, hindi sa ibang tao. So ilabas nyo na po ang hanggang 1,000,000 mga mamamatay tao. Hindi po nila po pwede idawit si Presidente Rodrigo Roque Duterte sa kanilang pag-amin dahil ang kanilang pag-amin linalagay lang po nila sa kubunoy ang sarili nilang buhay at hindi ang buhay ni Presidente Duterte. Ano silang malalife sentence dyan? Bakit sila tumututol? Sana po isulat nila yung pagtatanggi dahil makikita natin sa kasaysayan na talagang hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi sa 2028, baka mas maaga pa sa 2025. Allah! Itaga niyo po sa bato dahil sila po ay matagal na luklok ng panahon ng Marcelo sa pwesto. They want forever again. Pero alam natin, Never again! walang Never! forever at ang meron lamang ay never Again! Never again! Walang Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Marcos resign! Kaya po, mga kababayan ha, narito po kami sa EDSA. Ang dami po natin ngayon. Dahil kada camera na naririto, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Tama po kayo. Milyones po tayo ngayon. Mismo! Ang lang, sana lahat tayong nanonood ngayon sa internet, lumabas at maninindigan dito sa EDSA. Tama po. Wala ang isang bagong bayani, ang tunay na kaibigan, mga kaibigan, binibining Sandra. Now. Ayun po mga kababayan natin. Si Ma'am Sandra Cap. Ay, sa ating mga viewers, huwag na kayong mag-stay ng bahay nyo. Mag-try na tayong lumabas. Dahil grabe na itong ginagawa. Itong mga kongresista, itong si Ace Barbers, ay noon, dumibilap yan sa puwet ng mga Duterte. Tama! Ngayon, dahil sa 20 billion na binibigay ni Tambaluslos sa inyo. Wow! Kaya kayo lahat, gumagawa kayo lahat ng paraan para masira ang mga Duterte. Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. Tama! Buhaya!
Kangaroo court. Kaya lahat, para Union TV Iros, Yes. nagmamayabang ng budget hearing ng OVP nang tinanggalan siya ng maskara ni VP Sara. Di ba napahiya? Tama po. Yan ang ugali ng Hontiveros na yan. Walang utang na loob. Mag-isista ni Pangulong Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Pagkatapos ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira ang ating mahal na Pangulo. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang nakaupo na PhilHealth chairman. At makikita natin ang panloloko ng Hontivirus na yan. Akala mo kung sinong malinis kung magsalita. Tama. Bulok ka rin. Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Ang pilant namin. Gusto mo? Kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Sa Hoy! 2028. Napakalayo mo pa. Ambisyosa! In your dreams. In your dreams! In your dreams! Kaya mga kababayan, ilabas na, magsipaglabas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo. Walang kakayahan na lumaban ng dahas. Kaya, magdasal at pag nakita nyo na every Friday, maglabas po kayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito, marami na rin na lalabas ng kanilang bahay. Kaya sa uulitin, ngayon ang mga kongresista, mga ano kayo dyan, naalala ko talaga yan si Ace Barbers, ang yabang-yabang mo. Nung kapanakunan ni Duterte, sip-sip puto ka rin. Kapit ko. Ngayon, dahil gusto nyo, dahil sa 20 billion na ibinigay sa inyo ni Tampalostos, kaya ngayon, kaya mga kababayan ko, magdasal at lumabas. Lumabas na po kayo para ipakita natin dito sa bangag na presidente na hindi pwede mag-rule ang devil dito sa ating mahal na kanya. Salamat. Yan, mabuhay si Manay Sandra Cam! Mabuhay! Sandra Cam! Mabuhay! Hindi ng pasabog ni Manay Sandra Cam, 20 milyon umano ang sohol. 20 milyon mga kababayan natin, no? Grabe. 20 milyon. Grabe, no? Talagang nasakyan ko natin ng Kaya pala asintonado si Barbers! Lalayo si Nanay sa Attorney Harry Roque. Attorney, ano pong mensahe mo kay Maharlika Budjakira? Umiyak po siya. Naging emotional. Tol, pakihawak. Naging emotional po si... Mahal na mahal ka. Ikaw talaga ay ang bagong bayani. Ikaw ang bagong La Solidaridad na nagbubukas ng mata ng ating mga Pilipino sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung dati ay periodikong La Solidaridad, ngayon, Boljakan TV ang nagmumulat ng mata ng napakaraming mga Pilipino at magbubunga rin ang ating mga ginagawa. Makikita mo, ang sambayanan, babawiin ang EDSA at maghuhusga muli na kinakailangan alisin ang mga adiktador. Malapit na ang drug test! Malapit na ang drug test! Mabuhay ka, Attorney Harry Roque. Maraming salamat po sa inyong pagkanood dito sa EDSA. Hanggang sa tuwing Biyernes, wag po kayong mawawala. Kahit araw-araw! EDSA. Papicture. Mauna na ako. Masakit.